Ngayon naman po ay ating tunghayan ang press briefing mula sa Pag-asa. 20 kilometers na po kilometer per hour. Ang pagkilos na pa rin ay west-northwest 20 kilometers per hour. So 120 na po yan. No? Yan, ito po yung kanina natin. At as of 5 p.m. nasa 120 kilometers per hour na yung pagtakbo ng bagyong Nina at ito po ay kumikilos na pakanluran, hilagang kanluran at mabilis pa rin po ito sa 20 kilometers per hour. So ngayon po, ito na naman po ang sandali naman po. Okay po, so ang signal number 2 po natin, hindi pala ito yung updated, sorry. Okay, sige, ito na naman po natin. Sige, so as of now po, signal number 2 na naman po tayo dito sa bahagi po ng Lubang Island at western portion nitong Batangas. Yan na naman po ang meron tayong signal number 2, habang signal number 1 naman po sa southern Zambales, sa bahagi ito ng Zambales, bahagi ng Bataan, gayon din sa Cavite at sa Batangas, at gayon din po sa hilagang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. So makikita mo natin, wala na tayong nakataas na tropical cyclone warning signal dito sa Kamaynilaan. So sabi nga po, the worst is over, nakalabas na po itong bagyong Nina dito sa bahagi o sa kalupaan ng ating bansa. So ngayon po, asahan na natin simula ngayong gabi, magsisimula na pong gumanda lalo ang ating panahon. Subalit, bibigyan siguro din na lamang natin, bagamat wala na paalis na po yung bagyo, inaasahan natin lalabas ang bagyong Nina sa Philippine Air Responsibility Miyerkules po ng madaling araw. At kung magpapatuloy po yung pagtakbo nitong si bagyong Nina, inaasahan natin posibleng mas maaga pa po sa madaling araw, pwedeng hating gabi po ng Miyerkules ay lumabas na itong bagyong Nina. Pero po again, ang bibigyan din po natin ngayon, lumalakas po ang hangin amihan. At yun din po yung dahilan kung bakit mabilis din pong humina itong bagyong Nina, sapagkat sa pagpasok ng tuyo at malamig na hangin ay humina po itong bagyong Nina. Inaasahan natin na magtutuloy-tuloy yung paghina ng bagyong Nina sa mga susunod na oras. Dahil po dyan, dahil po dito sa hanging amihan ay nakataas naman po yung gale warning natin. So makikita po natin sa ating bulletin na nakataas ang gale warning natin dito sa mga hilagang baybayin ng hilagang Luzon. Sa mga lugar na ito, inaasahan pa rin natin ang malakas na pag-alo ng karagatan. Dulot naman yan. Ito po, makikita nyo itong mga kaulapan nito. Ito po ang mga kaulapan ng hanging amihan. So yan po ang ating inaasahan. So generally po, para sa mga kababayan natin, generally improved weather na lamang na po tayo starting tonight. At sa bahagi nga ng hilagang Luzon, sa mga hilagang baybayin, ay aasahan pa rin po ang malalakas na pag-alo ng karagatan dulot ng hanging amihan. So, yun po ang ating aasahan generally sa mga dinaanan ng bagyong Nina. Maaari na po tayong magsimula ulit matapos po ang matinding unos na dumaan sa ating bansa, sapagkat asahan na natin na magsisimulang gumanda na po yung panahon. Dito po makita niyo halos wala na pong kaulapan dito sa bahagi ng Quezon Province, Bicol Region. So, base rin sa mga report ng ilang istasyon natin ay papaganda na yung panahong ating mararanasan. So yan po ang ating latest sa ating panahon at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pagbabantay sa bagyong Nina. At ito na po yung ating huling press briefing. Maraming pong salamat. Siguro may mga katanungan pa ho kayo. Yes, ma'am. Dito yung sa Mindanao tumaan. Pero makikita natin in terms of intensity, malakas itong bagyong Nina, pero kagaya din inasahan natin, malaki yung naging epekto ng hangin amihan dahil malamig at tuyo yung hangin na yun, kaya mabilis na humina o inasahan natin na humina agad itong bagyong Nina dahil din sa pagpasok ng malamig at saka ng tuyong hangin. At kung makikita din natin, concentrated talaga yung lakas ng bagyong Nina dito sa kung saan yung dinaanan niya. Kaya mapapansin natin yung mga report ng ating mga kababayan, pinaka naapektuhan talaga itong lalawigan ng Catanduanes, gayon din itong
Camarines provinces. At ngayon din dito sa may Southern Quezon at binaybay niya yung Batangas at Mindoro. Oo, nag-exit to landmass around 2 p.m. kasi tumama ito sa bandang Lubang Island, bandang mga alauna. So alas 2 nasa bahagi na ito ng nasa may karagatan na to sa labas ng Lubang Island. So papalabas na siya ngayon papunta na siya sa West Philippine Sea. At kung mapapansin natin yung track ng bagyo, ito ay parang pupunta na patimog dahil yun sa pagpasok ng hanging amihan, itutulak niya yung bagyo papunta sa katimugang bahagi na sa banda rito. Yes, may tanong pa ho ba tayo? Opo, magandang tanong niyo. Meron ba tayong nakikitang sama ng panahon? So, sa ngayon po, base sa ating latest na mga data, ay nakikita ho natin na sa ngayon po, wala na po. Although may mga low pressure area, pero pinapakita mukhang malit na yung chance na maging bagyo yung mga low pressure area man na nasa may bandang silangang bahagi ng bansa. Opo, sa ngayon po, wala until New Year. Pero po, again, siguro kailangan natin i-highlight yung hangin amihan dito sa hilagang bahagi ng ating bansa. Maaari pa rin lumakas dahil doon, posibleng malakas pa rin yung pag-alo ng karagatan dito sa may hilagang mga baybayin ng hilagang Luzon. Sa mga baybayin ng hilagang Luzon. At least po, sa nakikita natin, mukhang ito na po yung huling bagyo. At sana nga, sa ngayon po, nakita natin na ito na po yung huling bagyo for December and for 2016. Masunod po, opo. Maglalabas po tayo ng bulletin ng alas 11 at kung titingnan natin yung pagkilos ng Bagyong Nina. Sa ngayon po, ang pagkilos niya pahilagang, papunta na po itong pahilagang kanluran. Tapos, ang nakikitang track po natin ito ay nilipo po papunta dito, patimog. Dahil po yun sa pagpasok nga ng hangin amihan, itutulak niya pababa. So, posible po na alas 11, posibleng wala na po tayong tropical cyclone warning signal dahil papalayo na ito sa kalupaan ng ating bansa. Yes, ma'am. Hindi po, nananatili po yung gale warning, nananatili po. Makikita po niyan sa ating mga bulletin sa seaboards of Northern Luzon. So, ang buo po sa seaboards of Northern Luzon, ito po ang mga seaboards po o sa mga baybayin po ng Region 1, gayon din po sa northern portion ng Ilocos Norte, ng Cagayan, gayon din po sa mga isla ng Batanes. At ito pong mga bahagi nito, makikita niyo po itong ulap na ito, no? Ito yung northeast monsoon natin. Malakas po yung pag-alo ng karagatan na nakikita natin. Yes, ma'am. Sa ngayon po, dito na po siya sa may West Philippine Sea na po. West Philippine Sea. Okay. So ngayon mga mahinang pag-ulan lamang yung mararanasan at kaunting pagbuso ng hangin dun sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 1 at signal number 2. Yung mga lugar na yun, kagaya nabanggit ko, itong bahagi ng Batangas, ng Cavite, ng northern part ng Mindoro, tsaka southern part ng Zambales at Bataan. So itong makikita nyo nasa may western part or sabihin natin na nasa southwestern part ng Luzon. Kasi po yung magiging movement ng bagyo, northwest siya pa ganito, then pagdating po dito sa may halos sa may border na ng PAR, ito ay liliko patungong timog. Okay? So yun po. So sana po walang masyadong apektuhan ng bagyo. I mean at least sa mga buhay, no? Sana wala akong masyadong at sana yung mga babala natin pinakinggan ng ating mga kababayan. At maraming pong salamat sa pagtutok niyo po para at pagtulong sa amin sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa Bagyong Nina. Ano po? Maraming salamat.